Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Marinduque. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan at mga kabarangay. Muli po, sumasa inyong mga tahanan at ating mga barangay ang ating programang Aksyon Barangay. At ako po muli ang inyong makakasama, ang inyong kabarangay ka Adrian Rosales sa isang mahalagang episode ng ating programa ngayong pong hapong ito. At muli po ako'y bumabati ng isang magandang hapon at sana po ay muli po tayong magkaulayaw ngayon pong araw pong ito. Ayan, at sa pangalan po ng Marinduque News Network at ng ating mga kabarangay, muli po kami po yung malugod na nag-aanyaya. Samahan niyo po muli kami sa isang oras natin pagkatanghal ng ating palatuntunan. At ngayon pong araw pong ito, kami po ay nag-aanyaya rin sa lahat ng ating mga kabarangay na i-share itong ating programa upang ating pong mas maintindihan kung ano po baga ang mga mahalagang mga programa na may kinalaman ng ating pong barangay. At muli po, bumabati din po tayo ng isang magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapanood sa Lucky 7 Channel 3 sa ating local TV, na mapanood po sa mga bayan po ng Gasan, bayan po ng Buwak at bayan po ng Mugpog, at sa lahat din po nanonood sa atin sa Marinduque News Network at sa MNN TV3, ganon din po sa DJAR Media Online at sa iba't ibang mga Facebook page partners po natin, at napapanood din po tayo sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. Binabati rin po natin ang lahat ng ating mga kababayan dito sa Mimaropa Region, maging sa lahat ng ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan at kabarangay po natin na ngayon po nanonood sa ating Facebook page at sa ating pong mga kababayan din po nanonood sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Binabati rin po natin lahat ng ating mga kabarangay na ngayon po nasa kanilang mga tahanan, nasa kanilang pong mga trabaho. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, samahan niyo po kami sa hapon pong ito upang atin pong muling matalakay isang mahalagang talakayin. Nakapakikinabangan po natin at magbibigay din po sa atin ng sapat na kaalaman upang maintindihan natin gaano ba kahalaga ang ating pong barangay. At muli po ngayong araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nabigyan po tayo ng pagkakataon na ating pong makakadaupang palad ang isa sa ating iniidolo, na isa po sa pinag-ugatan kung bakit nagkaroon po tayo ng programang Aksyon Barangay. Actually, ito pong Aksyon Barangay ay sabi ko nga po, anak po ng isang mas malaking programa na napapanood po natin sa isang national TV. Yun po yung Sa Barangay Tayo. At ngayon pong hapong ito, ay malugod ko pong ipinakikilala sa inyo at welcome sa ating programa ang isang sikat na TV host at ganoon din po isang lingkod ng barangay sa katauhan ng ating pong iniidolo si Sir Butch Serrano ng Sa Barangay Tayo ng GNN Network. Magandang hapon and welcome to our program Action Barangay, Sir Butch Serrano. Magandang araw sa iyo, Adrian Rosales, sa bumubuo ng Aksyong Barangay, ang iyong magandang programa para sa ating po mga kabarangay. At syempre, shoutout po sa mga taga Marinduque. Sana po mapadalaw po ang Sa Barangay Tayo dyan. Gaya nga po na sinabi ni Ka Adrian, ang Sa Barangay Tayo ay isang programa na caters to serbisyong barangay. Kasi ang aming pagkakaintindi ni Sir Adrian, ang aming katuwang sa serbisyong barangay, lahat ng serbisyo ng barangay dumidirekta sa tao. Kaya napakahalaga ng mga ganitong talakayan. Maraming salamat sa opportunity, Ka Adrian. Ayan. At sabi ko nga, Sir Butch, parang sabi ko nga, nag-uusap po kami ni Sir Butch kanina before tayo nag-on air. Sabi ko, medyo matagal-tagal na rin tayo sa industriya ng media, pero yung makasama natin yung ating idol sa ating programa, parang ako inakabahan ngayon. Sabi po sa Marinduque, inakabahan. Ayan. Dito tatanong, Sir Butch, gaya ng nabanggit ko po kanina, ito pong programa nating Action Barangay, ay nagkaroon po tayo ng ideya dito dahil napapanood ko po si Sir Butch diyan sa GNN Network. Dahil sa amin pong bahay, ang ginagamit po namin ay satellite TV, yan nga pong sa GSAT. At sabi ko, bakit hindi magkaroon nga ng programang gaya nito kay Sir Butch? Dahil nakikita ko yung kahalagahan dahil naging part din nga po tayo ng barangay na dapat nabigyan po Sir Butch talaga ng pagkakataon na makita at marinig. Ano ba talaga nangyayari sa barangay, Sir Butch? Maraming salamat, kay Adrian. Mabuti naman naging offshoot itong Sa Barangay Tayo ng Aksyong
barangay sapagkat nakikita ko, napapansin ko rin, marami na rin mga barangay programs Mm-mm. ang nagagawa at lumilitaw hindi lamang sa social media, pero pati na rin sa mga other mediums, Mm-mm. pati na rin sa mga print media. Alam mo, kahit yan, para lang makwento ko yung pinagsimula sa barangay tayo. Alam ko na kinento mong nakita mo kami. Mm-mm. Ako naman, bilang isang executive producer dito sa GNM, One Media, at dating kagawa, napanood ko si Yusek Martin Dino nung panahon ng pandemya. Opo. At nung panahon ng pandemya, nakikita natin siya na, kayong mga hagawad, kayong mga kapitan, ayusin ninyo ang servisyo niyo, pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng servisyo ng barangay, kasi nga, lockdown po tayo noon, at walang maasahan ng ating presidente, Pangulong Rodrigo Duterte, kundi ang mga barangay. Mm-hmm. Hindi mo mauutusan ng congressman, hindi mo mauutusan ng senador, hindi mo mauutusan ng mga konsyal, mayor na magbigay sa kanya-kanyang barangay ng mga financial assistance, ayuda, food, di ba? Yes po. Barangay talaga ang talagang pang-emergency. So naisip ko noon, bakit hindi natin ituloy? Gawin nating host ng sarili niyang programa si Yusek Martin Dino. Mm-mm. At nung pumayag naman si Yusek Martin Dino, sinabi niya, alam mo, gagawin ko na yan kung kasama kita kagawad. So kumuha kami ng SK, Mm-hmm. ayun nga si SK May Salazar na nagkataon namang reporter dito sa GNM noong time na yon. So nakumpleto kami, kagawad, SK, at saka ang kapitan namin si Yusek Martin Dino. Hanggang sa pagpanaw na nga niya. Opo. Alam mo, kay Adrian, ang pinakamalungkot na nangyari nung pumanaw si Yusek Martin Dino last year. Eh natigil nga yun sa barangay tayo, pero due to insistent public demand, maraming nagsusulat sa amin, tsaka nagpapadala ng mga messages. Kailan ba kayo babalik on air? Alam mo, nag-decide kami na kaya ba natin to? Opo. Pero nung unang-unang episode nung wala si Sir Martin Dino, si Yusek, alam mo, bigla nag-viral na eh. Nagdire-diretso na. Tapos sa parang gumaan. Siguro, tulong na rin niya. Saan man siya naroon. At syempre, sa tulong na rin kasi sa dami ng mga questions na inaabot namin. Hindi kami nawawalan ng topic na pag-uusapan. Alam mo yan, kahit yan. Yes po. Talagang ano po, sa totoo po, Sir Butch, nakakataba po ng puso na marinig, malaman ng tao kung ano yung kahalagahan ng barangay dahil hindi naman lingid sa atin kung gaano kalaki ang naitulong ng barangay nung panahon po ng pandemya. Ano po, talagang frontliners. At alam niyo po nung panahon ng pandemya, Sir Butch, ang nakakalabas lang noon dito sa amin sa probinsya is mga health workers, mga police, barangay at saka po ang media. Yun po yung nakita natin. Kaya sabi ko, bakit hindi magkaroon ng connection ang media at ang barangay para at least makita, mas maintindihan pa ng tao. Hindi yung laging ibinabato sa ating barangay ay mga puna, pero hindi nakikita yung other side kung gaano kahalaga yung ating pong barangay sa ating pong lipunan, Sir Butch. Alam mo, sa aking experience itong almost 3 years namin sa barangay, dalawa lang ang magpupuna mo eh. Opo. Na pwede ang barangay na maging isang katuwang sa pagpapaganda ng buhay ng isang tao. Isang tao na lang muna. Huwag na muna natin sabihin barangay. Sapagkat paglalapit ka at ang tao naman bihira lumapit. Not unless na talagang kailangan niyang lumapit. Tsaka lumalapit ang tao. Yan ang Pilipino di ba? Yes. Huwag na natin pag-usapan yung mga tamad na gusto ng buwan ng mga kung ano-anong servisyo. Pero yung problema ng isang tao nilalapit yan dahil wala nang malapitan. Ayan ang barangay. Yan ang nakaka-inspire sa mga public servants sa atin sa barangay. Pangalawa, napapansin natin, dahil nga sa laki ng lawak ng servisyo ng barangay na naging sophisticado na ang mga kinakailangan ng mga tao, especially sa ayuda, ibigayan. Yes po. No? Nung pandemya na yon, makikita natin yung ating mga barangay officials, hindi naman sa kulang sa puso, pero kulang sa kaalaman. Correct. Kaya, tinatag namin itong barangay tayo sapagkat nagkakaroon kami ng mga guest sa mga kapitan na, ito alam ko dyan. Ito ang gagawin natin. Ang mga hagawad na nagpapasa ng mga ordinansang, ito napasa ko. Pwede ninyong ipasa sa NCR o kung sa probinsya man kayo.
So nagkakatulungan at nagbibigay ng inspirasyon, hindi lang sa constituents natin o sa mga taong bayan, kundi sa bawat barangay officials, lupon ka man, secretary ka man, staff ka man, kagawad hanggang kapitan, nagkakaroon tayo ng magandang usapan. Tama ka And dyan. for the first time, Opo. ay sorry, naputol kita. Sige, go ahead po, go ahead po, Sir Butch. For the first time, nung lumabas si Yusek Martinez TV, yung focus na punta sa barangay. May matagal tayong hindi pinapansin. Pero nung emergency pala, at tigil ang servisyo ng gobyerno, ang barangay ng pala nakakakilos. So yun nga ang talagang pakay namin sa programa namin sa Barangay Tayo, na dapat malaman ng tao kung gaano ka-importante ang mga barangay officials. At ang mga barangay officials, dapat malaman nila na napakasel lang ng kanilang trabaho. Opo, lalo na Sir Butch, may dagdag ko lang dahil parang tatlong function ng ang ginagampanan ng barangay, executive, legislative, at sila na rin yung nasa sa front line, talagang ganung kalawak. Judicial. Yes, opo. Sa judicial na din. Talaga. Opo. Alam mo, ang presidente ng Pilipinas, executive yan. Opo. Yung gumagawa ng ating mga batas, legislators, mga congressman, senador. Pero ang gumagawa, Supreme Court naman sa judicial, mga judges. Yes po. Sila yung hustisya natin. Pero sa isang katauhan, ang barangay captain, lahat ng powers na yon, lahat ng kapangyarihan na yon, nasa katauhan ng isang punong barangay. Kaya hindi pwedeng baliwalain ang pagpili ng isang punong barangay. Kailangan talaga suriin mabuti ang ating mga kandidato at ang mga humupo dyan. Opo. Sir Butch, kaya natutuwa nga po ako nung nakakasama pa natin si Yusek Dinio, yung papaano niya tinutuwid, kung paano niya tinuturuan yung ating mga barangay official, at tinuturuan din yung ating mga kabarangay kung paano yung tamang pagpili ng mga barangay official. Dahil napakahalaga nga po ng gampanin sa ating barangay, sa ating komunidad, nitong ating mga barangay official, especially nga itong ating kapitan, dahil tatlong function ang kanyang ginagawa sa loob ng ating pong barangay, Sir Butch. At saka ang kagandahan kasi ng sa Barangay Tayo, at yan nga, yung iyong programa, Action Barangay, na-highlight yung mga magagaling. Kasi sa totoo lang, sa tingin ko, mga 60% talaga ng barangay officials natin ay talagang may puso. Hindi lamang puso, may kaalaman at napakagaling sa servisyo. Hindi lamang sila napapansin. Kung iyong pupunahin, kulang ang media sa attention. Yes, okay. Hindi tayo napapansin ng media. Usually, ang media nakatutok sa Kongreso, mga yan sa Senado, dyan sa Malacanang. Pero, tanongin mo ang ordinaryong tao, mamamayan. Opo. Hindi naman sila makakalapit o makakapasok sa Malacanang ng basta-basta eh. Tama. So, sino unang public official na kilala nila? Nandiyan si Kagawad, nandiyan si Kapitan, nandiyan si Lupon, nandiyan yung mga barangay staff, tanod, ilapit mo naman itong problema na ito. At nagagawa naman ng paraan, hindi lang talaga na-highlight sapagkat akala ng ating media practitioners walang aksyon at maliit na basic unit of government ng barangay. Pero pagdating sa talagang mararamdaman mo, ora mismo ang serbisyo, ayan ang barangay. At sinasabi nga natin, Sir Butch, sa oras ng kagipitan, ang barangay ang hindi kaiiwanan, di ba? Buhay at kamatayan hanggang sa kagipitan, naandyan talagang ating barangay. Ultimo, sabi ko nga, away ng pamilya, paniningil halos ng utang, minsan barangay pa rin ang tinatakbuhan. Medyo nakakatawang pakinggan na ganun kalaki yung function ng barangay. Pero in reality po, kung wala po ang ating barangay, ay hindi rin magiging balanse ang takbo ng ating gobyerno at ng ating pamayanan. Sir Butch. Totoo yan. Sapagkat ang function ng isang congressman hanggang magpasalamang ng batas. Magsulat, di ba? Pero ganoon din naman ang function ng kagawad. Pero ang kagawad, nagsisilbi pa sa ibang bagay. Ina-assist nila, papuntang ospital, umaawat sa away, nagpapabasketball, nagpapaliga, at kung ano-ano pa mga serbisyo. Sa totoo lang, ang congressman hindi maglalabas ng pera yan. Pero mga kagawad at kapitan, palagi nahihingian yan. Opo. Pero sino ang pinakamaliit na sweldo? Sometimes, yun sa probinsya, hindi pa aabot sa
sa minimum wage Mm-mm. ng mga taga-probinsya ninyo o kaya dito sa NCR. Kaya nga malaking tulong ang mga programang kagaya ng Action Barangay para sa ating mga barangay officials sapagkat in the end, sabi mo nga, pagdating sa sakuna, barangay ang unang malalapitan. Mm. At siguro nga para maintindihan din ng ating mga kababayan dahil lang iniisip po nung iba ay kaya po na nabanggit nyo nga kanina ay maliit lang naman na sangay ng pamahalaan ang barangay. Pero hindi makakapangsyon ang LGU, ang pamahalaang nasyonal kung wala itong tulong ng mga nasa laylayang sangay ng ating pamahalaan, Sir Butch. Ang nagiging problema ngayon ng ating barangay sapagkat nga nasa millennial age na tayo nasa internet age na tayo. At saka sabi nga natin, nagiging sophisticado na ang problema ng ating bayan. Yung constitutional provision, pasensya na kayo, nagko-constitution po tayo. Yes. Kaya lang, apektado tayo Opo, totoo. Na ang kinakailangan lamang para makapagsilbi ka as punong barangay o kagawad na gumagawa ng batas, judicial pa sila at executive ang function, able to read and write lang. Para sa atin, dapat siguro yan taas-taasan sapagkat hindi angkop sa ginagawa ng mga barangay officials sa kanilang qualification. Although, hindi ko sasabihin at hindi natin maaaring sabihin na yun lang ba, hindi na maraming nakakagawa ng trabaho ng punong barangay kahit hindi graduate. Pero nga, kagaya nito ngayon na ang usapan na yung Constitution, kagaya ng People's Initiative, hindi tayo naging kontrobersya na napapag-usapan lang po natin. Opo, tama. Yung mga nasa baba ng mga barangay officials nagagamit sapagkat kulang ang kanilang knowledge. Although meron silang abilidad, pero kulang ang knowledge, sila ay nagagamit sa mga ganitong klase mga paraan na pagsulong ng hindi magandang mga provision o kaya political initiative ng mga nasa taas. So, para sa akin, kung gusto mo talagang maging totoong public servant, yung nagsisilbi ka lang talaga, tumakbo ka, punong barangay at saka kagawad. Doon mararamdaman mo ng public servant ka kasi lapitan ka talaga ng mga tao. Pero kung gusto mo maging specialized ng trabaho, naandyan ang pagiging congressman, senador, vice mayor, mayor. Kasi kung anong hinihingi ng local government, naandun lang sila Pero sa ating mga barangay officials, dapat nga alam mo, pati pangalan ng aso, alam mo pag naliligaw na kasi uhulihin mo na dahil nagdudumi na sa kalsada. Ay, aso ni Aling Maring yan. Aba, si Eduardo, kita mo, may kinakasamang babae, kaya pala pinalayas ni Maring. Di ba mga ganun ang mga problema ng barangay na lalapit sa'yo, nawawala yung batya, kinuha ng kapitbahay, yung utang sa tindahan hindi mabayaran. So paano mo yan? Meron pala tayong small claims court. Kung hindi mo alam yan, paano mo matutulungan ang ating mga kabarangay? So napakalawak ng duties and functions na hindi mo lang matatagpuan sa local government code. Kaya nga po natin ginawa ang ating show para makapagbigay ng additional knowledge sa mga nais magsilbi ng tapat sa kanilang mga kabarangay. Sir Butch, nabanggit mo nga yung sabi mo nga napakahalaga hindi lang yung puso sa serbisyo publiko para mas maging effective yung paglilingkod natin. Mas maganda dahil nga ngayon napakalawak ng usapin sa national regarding people initiative, charter chains and nagagamit minsan yung ating mga opisyal ng barangay dahil sa kakulangan po ng hindi man sinasabi nating lack of knowledge pero doon sa tamang kaalaman, training or iba pang mga knowledge regarding nga dito sa mga bagay-bagay na ito yung nagiging kulang. Sa inyo po, Sir Butch, bilang naging elected ka rin po na official ng barangay, paano niyo po nakita na mas effective kung yung ating mga official ay may sapat na kaalaman, mayroong sapat na edukasyon para makapagsilbi ng mas maayos sa ating pong barangay? Alam mo kasi, bago ako pumasok sa politika, maliit pa lamang ako, train ko na yung sarili ko kasi alam kong balang araw, kung laki ko, maliit pa lamang ako, elementary pa lang ako, gusto ko na talaga.
ang magsilbi. So, in-equip ko yung sarili ko eh. Nag-aaral tayo, nag-graduate tayo, and then nagtrabaho tayo, and then in my 40s, yung nasa 40s na ako, sabi ko, may edad na, pwede na ako tumakbo. Pero marami rin akong pagkakamali, dapat hindi na ako tumakbo mag-awad, dapat mas mataas ang posisyon na. Pero kamalian ko yun, kasi hindi naman talaga tayo totoong politiko na magaling mag-strategize, di ba? So marami tayong tikmang talo. Nung nanalo na tayo, ang hindi mo pala ini-expect, halimbawa dahil nga able to lead and right lamang ang iba, pagka ikaw ay naghain at nagsalita, wala kang binabanggit na yabang o hindi ka naman nagpapakita ng gilas, sinasabi mo lang ang gusto mong mangyari. Iba ang dating sa ibang tao. Yun ang number one disadvantage para nayayabangan sa sayo. Second, dahil nga kulang, hindi natin minamatayan o ang kanilang background, pero dahil nga kulang halimbawa sa abilidad o legislative knowledge sa proseso ng legislation, hindi nila alam kung paano gawin o hindi nila alam paano magtanong. Pag naandito naman tayo para rin magturo, kaya lang, pagtuturoan mo yung kapwa mo, na pareho kayo ng posisyon, nagkakapipunan minsan. So, yun ang pinakamalaking nakita kong disadvantage pagka halimbawa merong mga tao dyan na halimbawa high school graduate o college graduate, tapos tatapat sa mga tao sa konseyo na medyo mababa na pag-aralan, hindi naman nila kasalanan, kasi iba't iba ang naging buhay ng tao, pero hindi sila magkaroon ng agreement tungkol sa isang bagay kasi kulang yung isa-isa naman, naiinis na dahil nga bakit ganito usapan natin. So kung mapapansin mo kay Adrian, walang napapasang ordinansa. Kasi halimbawa kung ang chairman halimbawa peace and order, ito naman si isang kagawad may gusto niyang ipasa, ayaw na niyang basahin kasi hindi niya nga mabasa o hindi niya maintindihan. O halimbawa yung isa nag-i-English, yung isa hindi naman. Alam mo, yun ang mga bagay na nagiging napipigil ang dapat maibigay nating serbisyo sa mamamayan. Pagdating naman sa kapitan, ganun din naman. May mga kapitan na nakapagtayo ng mga halimbawa security forces, government linkages, nakakahingi ng tulong sa Korea halimbawa, sa Japan, sapagkat marunong silang humingi ng tulong at ito ang programa namin, marunong silang mag-market ng kanilang programa, project. So, marami silang nakukuhang tulong out of their own ability and knowledge na kaya nila magsalita sa harapan ng mga tao kay Banyaga. So, malaking advantage talaga yun. Kaysa naman dun sa halimbawa, hindi nga ganon, nahihirapan, kailangan pa nilang humingi ng tulong sa ibang mga local government officials. So, hindi natin nila maliit yan. Yan ay ina-highlight natin sapagkat yan ang trabaho natin kay Adrian at saka sa barangay tayo at saka sa mga ibang local government officials na okay, hindi nga nakapag-aral. Pero pwede natin bigyan ng knowledge. Pwede tayong mag-impart ng example. Pwede tayong, look, si Kapitan Adrian Rosales, nagawa to. Gawin mo rin to. Ito lang ginawa niya. Pak. Yun. Mas maganda ang magiging serbisyong barangay sa kapwa nating Pilipino. At doon sa ating mga tagapanood, Sir Butch, kung kayo po ay nanonood, pwede po kayong magpaabot ng inyong mga comments. At naranasan din po ba niyo itong pinag-uusapan namin ni Sir Butch? Naranasan niyo po ba na gusto niyo maging effective na barangay official pero may mga hindrances na naranasan po kayo? Gaya po nang binabanggit nga ni Sir Butch, pwede po kayong mag-comment para at least mapag-usapan din natin dito. Ano po ba ang gusto nyong mapag-usapan pa namin para mas makapagbigay pa po kami ng sapat na kaalaman sa abot po na aming makakaya sa lahat ng ating mga kabarangay at nanonood po ngayon. And gaya na nabanggit nga ni Sir Butch regarding nga dito, kaya nga meron tayong programa na sa barangay tayo at saka nga itong Action Barangay dito naman sa atin sa Marinduque para kung may kakulangan sa ating barangay, baka makatulong po ang ating programa na maiugnay po kayo, mai-connect po kayo sa mga proper agencies, para mas maging effective po ang inyong mga barangay. Kaya wag po kayong mahiya na lumapit din po sa amin, baka po makatulong kami. Sir Butch, di po ba? Tama, wag mahiya. Saka wag rin mahiya magsabi, teka muna, hindi ko alam yan. Kahit niyan, paano pa to? Alam mo, kahit niyan, meron nga minsan nagko-comment na nasasaktan tayo, sinasabi nila na
alam mo, Kagawad Butch, iniinsulto mo kami dahil ganito, hindi po wala kami na. Hindi po yun ang layunin natin. Ang layunin natin ay mabigyan kayo ng tamang sandata. Kasi kung mag-iinsulto tayo, matagal na nawala itong show natin. At hindi na namin dapat ginawa ito. Ginawa itong programa namin at programa ninyo para lahat tayo magkaroon ng knowledge para lang sa isang bagay. Makapagsilbi ng maayos sa ating mga constituents. Ngayon lang naman yun. Wala akong insulto dito. At kagaya ko, na lagi kong inaamin napakarami kong talo, nanalo rin sa wakas. No? At marami na akong hindi alam na inaamin ko, na nakukuha ko rin. At minsan yung mga televiewers na namin, Kagawad Butch, mali yung sinabi mo, ito yun. Inopanin ko sarili ko ano yan. At tama, mas malalim itong Kagawad. Ito, ito kapitan, maraming experience. Natutuwa ko dito, salamat. So, ganun lang dapat ang relasyon natin lahat. Kasi kung hindi magiging ganun ang relasyon natin lahat at lagi tayo may barrier, paano natin ang pagsisilbihan ang taong bayan? Kung mismo sa sarili natin, hindi natin ma-accept na kailangan din natin ng tulong. Opo. Saka wala naman pong perfecto, Sir Butch. Talagang sa serbisyo publiko, may mga trial and error din nga niya, kung tawagin po. Dahil hindi naman tayo perfecto kung titingnan natin. At saka sa ating konstitusyon naman talaga kung atingin natin o titingnan natin, wala naman talagang sinasabi na pag hindi tayo nakapag-aral, hindi na tayo pwedeng maging halal na sa serbisyo publiko sa ating barangay. Kanya nga po, yun din ang ating gustong ipaabot sa ating mga kabarangay, lalo na sa mga elected officials po natin na gaya po ng na-share sa atin ni Sir Butch, bilang siya po ay may karanasan, naging elected official at ngayon ay host ng programa sa Barangay Tayo. Wag po tayong mangimi o tawag nito ay mag-alinlangan na lumapit po sa ganitong mga programa. May-share ko lang, Sir Butch, last few weeks ago, naging problema dito sa amin at alam ko problema din ito ng ating maraming mga SK regarding nga dito sa mga treasurer nila dahil may requirements na hinihingi ang Department of Interior and Local Government na through our program, ang ginawa po natin ay ginest natin ang DILG at saka ang TESDA. So, awa po ng Diyos, nagkaroon po ng linaw na through our program ay naibigay ko ano yung mga dapat gawin, ano po yung mga dapat i-comply. At sa ngayon po ay nagsisimula na yung ating mga SK na gawin yung mga requirements na yan at makapag-function na sila ng regular sa kanila po mga posisyon, Sir Butch. Kaya yung programa na action na barangay at sa barangay tayo, pinagko-connect, especially sa DILG na ikipag-collab tayo. Opo. Para mas lalo maintindihan ng ating mga barangay officials ang kanilang gawain, ang kanilang linaw. Alam mo kung mapapansin mo, iisipin mo, ang mga matataas nating mga opisyales, bakit hindi binibigyan ng karapat-dapat na edukasyon ang ating mga barangay officials? Kasi kung hindi ka masipag magbasa, hindi ko sinasabing kinakailangan graduate ka, pero magbasa ka lang ng konti, marami ka na matututunan. Bakit? Kasi on their own political agenda, may mga political agenda sila, very selfish sila magbigay ng knowledge. Kinakailangan hindi tayo selfish na magbigay ng knowledge para magkaroon ng magandang symbol ang ating mga barangay official at sila naman ang makadiskarte ang sarili. Hindi natin kinakailangan maging magselos, baka makalaban natin sila, baka tumakbo si kapitan ng congressman. Dapat i-equip natin lahat. Kaya yan ang nagpapasalamat ako dahil hindi ko sa inyo, kayo din yan na nagkaroon ng linaw tuloy ang mga SK at yung gawain, functions and duties ng mga treasurer nila to the information drive of the DILG at saka yung inyong program. Mabuhay kayo. Opo, thank you Sir Butch. At yun nga po sinasabi natin, wag silang mag-alinlangan na lumapit sa ganitong mga programa dahil kaya meron po tayong ganitong programa para i-connect nga sila doon sa mga proper agency na mas makakatulong po sa kanila. Alam po naman natin na minsan hindi lang magawa dahil po sa maraming mga barrier, pero kung kayo pilalapit sa amin, pwedeng yung aming pong kaalaman, yung aming pong connection, magamit natin naman para mapag-ugnay ang dalawang bahagi ng ating pong bahagi ng ating pong pamahalaan. And Sir Butch, siguro din natin, may dagdag din po natin ito rin ang iniisip ko gaya po ng sinasabi mo na
bakit nga hindi bigyan? Kung may mga barangay official tayo na na-elect, ano po, pinagkatiwalaan ng ating mga kabarangay, pero may mga kulang po ano na kaalaman sa tamang pamamahala. Bakit hindi rin ito bigyan kaya ano ng ating pamahalaan like TESDA o may mga short courses para mas lalo pang maging effective ano itong ating mga barangay official, Sir Butch? Alam mo, dati, hindi ko panahon, pero panahon ng mga tito ko, Mm. at saka ng mga nauna sa akin sa barangay, dati meron sila libreng local government code na libro. Mm. Meron silang, yung mga anak nila at sila, pwede silang mag-schooling libre. Mm. Pag ikaw ay elected official o barangay official ka. Meron kang yearly na binibigyan ng schooling na halimbawa, how to legislate properly, how to make a law. Sa executive naman, sa punong barangay, meron sila mga monthly meetings sa DILG na binibigyan sila ng tamang mga supplies para may abot nila sa kanilang mga, yung mga ganun ba? Mm. Marami noon eh. Ang nagiging problema lang natin ngayon, dapat available pa rin yan. Kaya hindi natin makuha is because of corruption. Mm. Nawala na ng budget. Mm. Akalain mo ang isang barangay official, manipis na local government code lang ang kailangan, hindi pa maabot ng DILG. Samantalang dati, inaabot nila 1 libro. Oo. Panahon pa nila FBR, nila President Ramos, yung time na yun. Pero bakit ngayon, hindi mo bibigyan ng proper training ang ating mga barangay officials? Kaya, ang nagiging problema yung sa taas. Mm. Hindi natin problema yun. Kasi inalag tayo ng tao eh. Tumakbo tayo. Hinain ko sarili ko. Pero aminin ko, hindi ko lahat alam. O, kung may alam man ako, nagkakamali din. So, nandyan ang DILG, at saka ang ating mga senador, pati na rin presidente. Pero ano sinasabi nila at anong ginagawa nila sa atin? Kung iisipin natin mga barangay officials, ginagamit tayo as pulok leader. Pag nangangampanyan sila, ginagamit tayong, ito, iabot mo to doon sa leader natin doon, kapitan, kagawad, para manalo tayo doon. Sa tayo mahina, politika pa rin. Hindi serbisyo ang nasa isip ng taas. So marami akong masasabi dyan, pero I do not want to be negative, no? Kasi nga, kung mapapansin mo ngayon, yung bangayan ngayon sa gobyerno sa taas, hindi magandang ehemplo para sa ating mga barangay officials. Eh. Ang nangyayari, politika na lang ng politika pinag-uusapan. Alam mo, Adrian, ang number 1 na hinihingi sa amin ng mga opisyal, at ako nalulungkot, gusto nilang magkaroon ng libro, ng Constitution, at saka ng local government code. Akala nila namimigay kami, wala kaming pondo para dyan. Pero binibigay dati ng DILG yan, ng national government. Babasahin na naman nila yan. At hindi maintindihan, may Webster's Dictionary, makikita nila ang kanilang mga tabak. So bakit hindi? Para lang pulis yan, para lang tayong pulis na, bakit wala tayong detective training? Bakit pagdating ng sagupaan, kulang-kulang ang bala? Bakit yung iba nakatawis GTC na tayo naka-revolver pa rin? Nasaan ang budget para sa mga malaliit na frontliners na mga polis, barangay tanods, kapitan, na nandiyan sa government. Pero maririnig mo, pagdating ng eleksyon, gagamitin tayo. 100 million umiikot sa isang barangay. So, yung pala, meron palang pera ang national government. So, yun ang sinasabi ko nga sa mga barangay officials. Mag-iisip lang tayo, malalaman natin. Pero hindi po agad sinabi ng taas, paniniwalaan agad natin. Dahil meron din po tayo sariling pag-iisip at mas sanay tayo kumilos sa sarili nating barangay kesa sa kanila. Opo. At tama ka po dyan, Sir Butch, alam naman natin na yung ating mga halal sa barangay, talagang wala namang layunin yan, kundi magserbisyo sa ating mga kabarangay. Imagine nga natin, kung titingnan natin yung liit ng honorarium, lalo na dito sa probinsya, kami po ay third class province, ay talagang napakaliit po anong honorarium ng ating mga barangay official. Pero naandyan pa rin sila sa serbisyo. Kaya nga sabi ko, napakadami po, hindi po sapat kasi yung mga seminar na minsan dinadaluhan ng ating mga barangay official para mas matuto pa po sila ng isang produktibong serbisyo publiko. Ano po. Kaya tama ka po dyan, Sir Butch. Sana makita po ito ng DILG, ano po, na bigyan ng atensyon ng tamang, mas madagdagan pa yung mga training,
mga libro kung kinakailangan para mas lalo pa maging effective ang ating po mga barangay. Hindi lang po bibigyan lang natin sila ng atensyon pag meron tayong mga programang gustong ibaba sa ating mga barangay, galing sa pamahalaang nasyonal, galing sa LGU, ano po, na lahat na lang yata ng ahensya ng pamahalaan ang bagsak ng kailang mga programa at ang sumasalo ay ang ating mga barangay, Sir Butch. Tama, yun nga eh. Natumbok mo. Ang mga barangay officials, uhaw na magkaroon ng knowledge. Sila na mismo ang lumalapit sa programa natin na kaya siguro naging successful din. Kahit pa paano naman, naging successful din ang ating programa dahil nga pinapanood nila dahil uhaw na uhaw ang ating mga opisyalo sa barangay. From punong barangay hanggang tanong, hanggang sa pinakamababa, kung sino man kayo sa barangay. Alam ko po na nais niyo pong magkaroon ng sandata through knowledge, inner workings ng local government. Kaya po, mabuhay po kayo at naandito ang Action Barangay at sa Barangay Tayo para ipagpatuloy po ang mga munting talakayan natin sa ating lakbay-aral. Lahat tayo matututo sabay-sabay. Ayan. Sir Butch, tayo po'y mag-break po muna. Tayo po'y magkakaroon ng kaunting break dahil sa ating kaunting hanap buhay. At after po niyan, ay yung ating pitik ng barangay. Muli po tayo magbalik mga kabarangay. Huwag po kayong aalis. Pwede po kayong mag-comment. Pagbalik po natin, bibigyan natin ng pagkakataon para mabasa po natin ang inyong mga comment. Huwag din po kalimutang i-like po at i-share itong ating programa. Magbalik po kami pagkatapos po ng ilang mahalagang paalala. Sa ating pitik ng kabarangay, ayan, ito na po yung iniintay ng marami nating kabarangay. Nako, sabi ko nga po, itong ating pitik ng kabarangay, ito po yung mga pictures or mga video na ipinapadala ng ating mga kabarangay na gusto nilang ipaabot sa atin, sa ating mga kabarangay, yung mga magagandang nangyayari sa barangay na minsan ay hindi po nakikita sa media, hindi po nakikita ng ating mga kabarangay. At ito rin po yung mga larawan o mga video naman, kung minsan naman may mga pagpuna tayo na gustong ipaabot natin sa kinauukulan. So ngayon pong araw na ito, isang video po ang papakita namin sa inyo mula po sa ating kabarangay, sa Barangay Banot, sa bayan po ng Gasan. Ayan, camera rolling na. Ayan, pakita na natin. Ayan, ang nakikita po nating video ngayon ay ang napakalinis at napakayaman po na mga korales po diyan po sa Barangay Banot. Actually, ito po yung kailang, kung tawagin po nila ito ay yamang dagat. Ito po yung kailang bahagi po ng kailang dagat na itinuturing po nila na sanctuary po ng mga isda. Diyan po sa lugar na yan ay inaalagaan po ng ating mga kabarangay, nililinisan po. At sa ngayon po ay pinakikinabangan na sa pamamagitan ng tulong-tulong na pagbabayanihan ng ating mga kabarangay sa pangunguna ng kailang napakagaling at napakabait na kapitana ay nagkakaroon po ng kaayusan. At ngayon po, isa po sa tinitingnan at example po ng
mga barangay sa bayan po ng Gasan itong ganito pong activity ng Barangay Banot. At alam niyo po ba sa kailang lugar na yan, dahil sa kailang pagtulong-tulong, ay napakayaman po ng mga yamang dagat, ng mga isda diyan po sa nasabi pong barangay. At diyan po ay pinagbabawal po ang panguhuli po ng mga lambat na pwede pong makaapekto sa mga korales. Ano po, ang pinapayagan lang po diyan ay yung pamimingwit. Ayan, yun po yung mga uri ng pangingisda. At sa ngayon po ay unti-unti nang bumabalik, nabubuhay po ang mga corals, mga halamang dagat diyan po sa Barangay Banot. Kaya sa lahat ng ating mga kabarangay, sana po maging ehemplo po ito sa iba pa nating mga barangay. Dahil ang ating lalawigan, ang malaking bahagi ng ating mga barangay sa ating lalawigan ay napapaligiran po ng mga karagatan. Sana po ay gayahin po natin itong mabuting gawang ito ng ating mga kabarangay at ng ating mga barangay official dyan po sa Barangay Banot sa bayan po ng Gasan. Mabuhay po kayo sa inyong mabubuting gawa. Sana po ipamarisan po kayo at kayo po ay maging lalo pang produktibo sa inyong serbisyo publiko. Mabuhay po ang Barangay Banot sa bayan po ng Gasan. Ayan, at muli po tayong nagbabalik sa atin pong talakayan. Ayan, at nakakatuwa na mayroon pong ganito, Sir Butch, na barangay dito sa aming lalawigan. Sana one of this day, may ipadala din po namin sa inyo pong programa para mabigyan din po, ma-feature din sa national television ito pong ganito pong gawain dito po sa aming, isa sa aming barangay sa bayan po ng Gasan, Sir Butch. Ka-Adrian, una sa lahat, maraming salamat at congratulations sa Barangay Banot sa kanilang proyekto. Hindi lamang nakatulong sa barangay nila, pero I'm sure nakakatulong din sa kalakip barangay at sa munisipyo o city nila. Yan ang maganda eh. Tungkol doon sa pagpapadala ng video, yes, baka pwede ninyong kaming paunlakan na magpadala ng mga video ninyo, especially dyan po sa bayan ng Marinduque, sa province of Marinduque. Lahat po kayong mga taga-barangay. Kung meron man kayong mga magagandang proyekto, simple man o hindi, pwede namin i-feature sa barangay tayo para naman ma-inspire ang ating mga kapwa barangays dito sa NCR na meron pa lang ganitong nangyayari. Alam mo, sa tawan, sana kitang kagawan. Alam mo, Adrian, meron kami dating feature dito sa Barangay Kayabu. Dyan sa Rizal, Tanay. Na ganyan din sa fishing din sila yung nag-aalaga. At sa sobrang dami nga ng balaisdaan nila na gawa at naging successful, noong nagkaroon ng pandemya, yung mga kalakip na mga bayan-bayan ba, sila na ang tumutulong, sila namimigay. Imbis na sila yung humihingi ng ayuda. Kaya marami na inspired dito sa NCR nung pinakita namin yung video na yon. At dumawa rin. Akalain mo, yung ibang barangay dito, kanya-kanya nilang maliit na palaisdaan na tilapia. So, siguro may mga tatlo ng barangay, apat, na lumaki. At hindi lamang sila namimigay sa mga mahihirap ng tilapia, pero nakakapagbenta na rin sila, and then bumibili pa ng ibang pang-project, yung kikitain, para naman sa vegetable garden nila, na isa sa mga programa din ng DILG na magtayo ng mga vegetable gardens ang bawat barangay dito sa NCR. So, sana kayo mga barangay dyan sa Marinduque at hindi lang dyan dahil ang sa barangay tayo, nakikolab na kami sa Naga, nakikolab kami sa Cebu, Baguio, Zamboanga, Marawi. Magpapadala sila ng mga video ng mga barangays nila, mga project. Hindi kinakailangan napaka-sophisticadong proyekto. At sa amin lang po malinis, maganda at nakakatulong sa inyong barangay. I-feature po natin yan. Hindi po yan kampanya, pero yan po to provide inspiration sa ating mga kapwa-barangay sa buong Pilipinas. Di ba tayo yan? Opo, tama ka po dyan. Actually, Sir Butch, yan, sa mga kapitan natin na nanonood, ito'y pinag-uusapan lang natin. Kanina kausap ko si Ma'am Susan Uy ng ating Provincial Agriculture. Dahil nga po, last week po ay kausap ko po, Sir Butch, yung pong school dean ng
ng fisheries. Kasi po ang aming Marinduque State College ay meron pong department po ng fisheries. Ano po, na natanong ko po, pwede baga maging source ng komunidad ng kita yung mga backyard fishing sa magitan ng pag-aalaga po ng tilapia. And willing po ang Agriculture Office at ang MSC, ang Marinduque State College, na magbigay ng mga training na yan. Kaya ngayon narinig po ng ating mga kabarangay na meron na pala mga barangay na pinapractice po ito. So why not mga kabarangay ko, mga barangay official, subukan po natin ito dahil napakalaking bagay po nito. Dahil Sir Butch, nito pong nakaraan po kasing taon, alam niyo po ang Marinduque po ay isa sa pinakamalaking supplier po ng mga baboy. Ano po, yung mga pang-lechon de leche, yung mga native pig sa NCR, yung mga malalaking mga lechonan po dyan, Marinduque po ang talagang nagsusupply po. Pero last year po, na tinamaan nga po kami ng sakit yung aming mga alagang baboy. Kaya talagang tinamaan po yung kabuhayan ng aming mga kabarangay. Kaya nga, tinitingnan ko po ngayon na isa po ito sa pwede. At tingnan po ng ating mga barangay official na baka pwedeng ito po ay bigyan din natin ng pansin na makatulong po sa inyo, maging open-minded po tayo dahil kapag ginawa po natin, inadapt po natin ito at na-adapt na pala, ginagawa na ng ibang barangay sa ibang bahagi ng ating bansa, baka makatulong po sa ating komunidad, Sir Butch. Alam mo, nakakatuwa naman yung sinabi mo, no? Sapagkat ang barangay kasi natin, all over sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, katuwang yan talaga agriculture. Ano po? At dahil nga isa sa mga prioridad ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ang agrikultura, tayo mismo makakatulong sa ating presidente. Isahan natin. Hindi natin kailangan na maghintay ng policy development o kung ano man. Tayo mismo nakakatulong tayo dyan pag kanya-kanyang barangay nag-i-improve ang agrikultura. Alam mo, may isa pa akong magandang balita, Adrian, Opo. Na kalakip din ng barangay yung tourism. Opo. Meron na kaming kausap si dating Kapitan Georgie Jimenez ng Ilocos Norte at saka si Kagawad Larry Dulay ng Aurora, Balear, na magpapadala din sila ng mga i-feature din ng mga tourism spots na dinevelop ng kanilang barangay para nga naman mapuntahan ng hindi lang mga foreigners, kundi ng mga kapwa Pilipino natin na yung barangay pala na yun ay nag-o-offer ng halimbawa Festive Beach, naandun yung mga negosyo ng mga kapwa kabarangay nila, nakakatulong pa sa business, and nakakapagbigay ng inspirasyon sa kalaking barangay na ayusin na nila yung kanilang mag-invest na sa tourism sapagkat ang tourism and agrikultura, ayan ang mga programang aangat sa Pilipinas, sa Pilipino. Yan ang kaya-kaya natin dahil alam natin yan. Nasa puso natin yung dalawang yan. Opo. At tama ka po, Sir Butch, napakainam kasi ng barangay, hindi lang tayo laging nakadepende sa pondong galing sa national. Gumawa tayo ng paraan upang makapag-outsource po tayo ng pondo o magkaroon ng income yung ating barangay. At ang turismo nga po, isa sa pinakamahalaga na pwede pong panggalingan ng income. Hindi lang po ng barangay, kundi ng ating mga constituents. Ano po. Kaya napakaganda po yung narinig ko po sa inyo, Sir Butch, dahil actually ngayon po ay ini-encourage ko rin yung ating mga kabarangay na gawin na lang active yung kanilang mga tourism committee sa kanilang barangay at i-identify yung mga posible na pwedeng maging tourist spot ng kanilang barangay. Yan man ay sa agrikultura, sa dagat, at maging yung kultura, Sir Butch. Tinitingnan po namin pwedeng maging source din po ng ating turismo sa ating mga barangay, Sir Butch. Kaya talaga yung kultura, talaga number one yan. Kasi kakaiba talaga ang Pilipino pagdating sa kultura. Opo. Meron tayong specific na talagang para lang sa mga Pilipino na ikatutuwa ng ating mga banyaga. Alam mo, babalik ako doon sa usapan natin kanina, pwedeng pagkakitaan ng barangay. At yung kita ng barangay, pwedeng paglaanan ng project o kaya mapagpatuloy yung project dahil pinapaikot yung pera. Kasi ang barangay, hindi alam masyado ng karamihan. Meron tayong corporate identity. Isa din tayong korporasyon. Kaya nga sinasabi sa atin ng ibang mga magagaling na mga managers, ang barangay should be run like a corporation. Kasi pwede natin pagkakitaan yan through yung mga tourism, sa agrikultura, magbibenta tayo ng ganito, meron tayong mga negosyo pa sa ating mga constituents. Dahil meron tayong corporate entity. Inherent right
yan ho binibigay ho ng Constitution sa mga barangay para kumita ho tayo through illegal process na ang pera ay ibabalik sa sinbisyong barangay. Kaya wag ho tayong mahihiya kung halimbawa kumikita ang barangay natin. In fact, ito nga si Kapitan Joji na kausap namin dyan sa position na yan. Siya ang unang barangay captain sa Ilocos Norte na nakapagtayo ng multipurpose hall na merong ano yan, yung bentahan ng kung ano-ano, itawag doon pasensya na, nawawala ako. Opo. Parang meron 7-Eleven, Wow. merong mga local products na binibenta, yung mga local products ng mga local food industry ng Ilocos Norte na ando na. Bukod sa nagbibigay serbisyong barangay, sila ay kumikita rin at pinaiikot at pinupundan muli yung pera na para sa ganung mga proyekto. Kaya, at maliit ang budget ni Kapitan Joji. Oo. 5 million ayun lang. Wow. Nakakatuwa, di ba? Opo. Pero ang pinatayo niyang building is 3 stories. 3-story building. Dahil alam niya kung paano humingi dito, hihingi siya sa isang foreign entity, sa PCSO, nakakahingi siya, gano'n. Hanggang naipon nila at pati konseyo nila, nakapagpatayo sila ng gano'n. Naman ang budget nila ay 5 million. So, hindi ako naniniwala na limitado ang barangay. Basta gusto mong tumulong at may ambisyon ka at meron kang vision kung ano ang tatahakin ng barangay mo, magagawa at magagawa. Kaya ng Pilipino yan. Opo. Sabi nga ng ating isang tagapanood, Sir Ramil Mandia, keep sharing good example so that it can inspire, influence, and create awareness on folks of Marinduque. So yan. Thank you, Sir Ramil, sa iyong comment na yan. At ganun din, talagang maraming papuso po ni Ma'am Feli Raza Rigenio, nagpadala pa ng 10 stars. Ayan. Yan. Salamat po sa mga nanonood po sa atin. At keep sharing. Share po itong ating mga program, itong ating programa po ngayon para mas marami pang makarelate sa ating pinag-uusapan. So napakaganda po nito, Sir Butch, na yung ating barangay ay talagang kumikita. Dahil alam naman natin kung gaano kalaki ang obligasyon ng ating barangay sa ating komunidad. Na kung nakadepende nga lang tayo, gaya na po yung binabanggit, nakadepende lang tayo lagi sa pundong ibinababa sa atin, wala tayong sarili pong independent na paraan ng pagkita, ay lalong hindi po uunlad ang ating barangay. Kaya nakakatuwa po na may magantong example, Sir Butch, may mga barangay na pwede palang gawin ito. Pwede palang gawin na mapaunlad ng ating barangay at ang mga negosyo na magbe-benefits ay ang ating mga kabarangay, Sir Butch. Totoo yan. Kaya nga, nais namin kayong imbitahan na pag may nakikita kayo kasi hindi naman makikita ng Action Barangay tsaka sa barangay tayo lahat ng barangay sa Pilipinas. Kung meron kayong pwede i-share na ganito ang nagagawa ng isang barangay, i-feature po natin yan para magkaroon tayo ng awareness nationally. Hindi lang tayo sa barangay nagkakaintindihan, pero sa national. Kasi pagka nakita ng national government yan, na kumikilos talaga tayo, magkakaroon tayo ng kumpiyansa ba na mapapakita sa kanila na kaya namin. So, kailangan pa namin ng konti lang namang tulong ang hinihingi. So, ang totoo talagang ambisyon ko ang barangay maging true partners ng national government sa nation building. Kasi pag wala ang barangay, hindi magkakaroon ng infrastruktura, nation building, ng pagtigil ng mga krimen, pati na rin international relations sa ibang bansa, tourism and agricultural products. Lahat yan, dikit-dikit ng barangay. So kung titigil ang national government sa politika at ang barangay, hihingi talaga ng para sa kanila, mag-uusap sila ng maganda, diretso na diretso, nang hindi sila nahihiya, malalatag natin ang gusto ng Pangulo, halimbawa ng bagong Pilipinas na yan. O kaya, halimbawa, meron tayong mission, vision, buong Pilipinas, katuwang ang barangay. Hindi lang local government, pero sa barangay, nag-uumpisa lahat. Kaya, very excited ako dahil nagkaroon na ng focus sa ating mga barangay official. Hindi na mga mayor lang ang sikat. Hindi lang mga senador lang. Alam mo, yung kaibigan natin, si Kagawad Marie Formentera, isa sa mga co-host ng
sa barangay tayo. Alam mo, kahit niya, nagtrabaho ako sa Senado. Opo. 13 years. Speechwriter ako, tagagawa ako ng batas. Pero alam mo, ito si Kagawad Marie. Siya ang nakita kong isa sa pinakamagaling gumawa ng batas sa Pilipinas. Kagawad po yan. Opo. Kaya natin kinuha na co-host, ang napakalawak at naging lingkod bayan siya at the age of 16. Oo. SK lang siya doon hanggang sa naging SK chair, Federation President, 3-term kagawad at nakapagpasa ng 2 batas na ordinansa na ginagaya ng ibang mga barangay sa NCR. At ngayon nga, yung kanyang Educational Assistance Fund at saka yung inquest allowance para sa mga barangay tanod, kumakalat na at hinihingi sa amin at nakakatuwa. Sapagkat kung sino man ang pwede natin maging ehemplo sa galing ng isang lingkod bayan, ayan ang ating mga punong barangay at mga kagawad. So, makukumpara ko si Kagawad Marie sa ating mga congressman. Yes, I am proud na meron akong isang co-host na ganun kagaling. Kahit na nagtrabaho ako, makukumpara ko sa Senado ang galing ng mga kagawad at mga punong barangay sa pag-craft ng isang ordinansa o batas. Opo. At nakakatuwa, Sir Butch, na through your program na sa barangay tayo, ibabahagi yan sa ating mga kabarangay. Yung mga ganyang galing, kaalaman, ay mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Kaya nga, I will encourage all our kabarangay na regular nilang panoorin yung ating mga programa. Yung programa ni Sir Butch at ang kanyang mga partner sa GNN Network, sa ating national TV, at yun din pong ating programa Action Barangay dito sa atin naman sa lokal, sa Marinduque. Dahil yan po yung magiging instrumento para mas lalo pa po nating mapaunlad ang ating po mga barangay. Although sabi nga ni Sir Butch kanina, hindi na po kami perpekto, hindi pa na po kami ganon na maalam. Pero sa ating sama-sama na pagtutulungan, ay mas lalo pa nating mapapaunlad at lalo pang kumbaga po ay maibibigay sa natin ang mas magandang serbisyo kung tayo po ay magsasama-sama, Sir Butch. Tama yun. Hindi na dapat tayo kumikilos na barangay namin to tapos ituperik kami ng barangay. Ngayon, ang kilos natin yung nagawa ng isang kapitan, pwede natin gawin dito. At pwede natin humingi tayo ng advice sa kapitan na yun kung paano magagawa dito sa lugar na to. Ganun din sa pagpasa ng mga ordinansa. Kahit magkapare-pareho tayo ng ordinansa, kung sa inauunlad naman ng bayan niya at walang national law para iprohibit yung ganyang klaseng ordinansa, direktang makikinabang ang ating mga taong bayan. Kaya nga po, inuulit ko yung binanggit ni Ka-Edian Gonzales na pagpatuloy ninyo po ang pagsuporta sa mga ganitong klaseng programa. Alam niyo, sa buong mundo, tayo lang may barangay. So, ibig sabihin yan, Ka-Edian, tayo lang ang may show sa buong mundo tungkol sa barangay. Opo. Kaya nga kahit sa ibang bansa, pinapanood tayo, Sir Butch. Kaya napakagandang umpisa. Hindi ko sinasabing yun ang malawak na ang ating reach. Pero magandang umpisa to para talagang ang kilos ng barangay isa para sa bayan. Yan. Yan ang maganda ka. At siguro, go ahead, Sir Butch. Isa ko pang advocacy dahil nga ang ating mga barangay officials talagang lingkod bayan yan. Sabi nga natin, pag-usapan natin, walang kapera-pera yung mga yan. Yung iba dyan, pag natanggal, tumanda na si Kapitan. 82 years old, nagsisilbi pa, bumalik pa siya as tanod. Wala man lang retirement, wala man lang benefits. Pag nagkasakit, mag-uutang kay Kagawad. Yung mga ganun ba pinagdadaanan natin, yung mga lupon, pang merienda nag-aambagan pa. Pinakamainam talaga, lahat tayo magkaisa para maipasa yung Magna Carta for Barangay Staff. Correct. Oo. Kung ano man ang sinasabi ng national government na wala daw pera, na hindi lang maipapasaya, hindi po yun ang issue. Ang issue kung gusto nyo, maipapasa. Kung ayaw, maraming dahilan. Sapagkat malaki ang budget ng Pilipinas. Marami lang naaaksaya at marami lang nagbubulsa ng budget. Pero kung mag-uusapan mo na yung Magna Carta at babasahin mo magiging regular employees with fixed salaries and benefits ang ating mga lingkod bayan sa ating barangay,
Kaya po yan kasi 42,047 barangays lang nasa Pilipinas. At hindi tayo hinihingi ng 200 million a year in PDAF. Hindi tayo merong 200 million a year for 3 terms, umaabot ng tigwa 1.2 billion sa isang opisyalis para hindi po 42,047 barangays na magkakaroon ng konting benepisyo at konting taas ng salary. Kayang-kaya po yan. Kaya lang tayo, dapat magkaisa para isang boses tayo. Paglaban natin, hindi naman pupunta sa kanila, sa atin po ang punta niya. Tama po, Sir Butch, kung pinag-aawayan yung mga intelligence fund na sobrang lalaki, bakit hindi na lang ibigayan sa ating mga barangay, di po ba? Dahil sa totoo po, peace and order, lahat ng yan, barangay, ang laki po ng papel ng barangay. Bakit ba ipagadamot sa ating mga barangay official itong mga benepisyo na nakatutulong, mas lalo pa maging effective ang ating mga barangay? Kaya nga, tama ka po, Sir Butch, suportahan natin, mga barangay official natin, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng isang boses, para suportahan itong Magna Carta na ito para sa ating mga barangay official at sa ating mga volunteers. Dahil nakakaawa, nakikita. Tama po ikaw sa sinasabi mo, Sir Butch, dahil nakikita din natin yan at alam ko nakikita ng ating mga kabarangay, lolo na, talagang may 70 o 80 years old na nandiyan pa rin sa barangay. Talagang ganun kalaki ang puso. Pero yung benefits, sabi ko, mabuti pa minsan yung mga ibang tao may mga benefits. Pero itong ating mga araw-araw makikita mo na nag-iserbisyo sa barangay, ni insurance po, Sir Butch, wala po. Kaya nakakalungkot na sana mabigyan ito ng pansin talaga at magkaroon tayo ng isang boses to support itong Magna Carta na ito na binabanggit ni Sir Butch. Sir Butch. Tama yan. At kung may papasayan, may iwasan natin yung mga halimbawa BHW o kaya tanod 18 years na sa barangay, bigla na tinatanggal. Wala man lang retirement, naka 3 terms sa kapitan, o kaya hindi lang 3 terms. Kagaya ni Kagawad Marina, naka 16 years sa barangay. At the age of 16, ngayon, naging siya at the age of 32. Alam mo, may 1,000 pesos o isang medalya, wala. Alam mo yung ganun lang na recognition ba? Alam mo, nakakataba ng puso yun sapagkat ang binibigay natin sa barangay, personal yan . Kasi pag nagkamali tayo sa kapitbahay natin, yung mura nila naandun . Ang liit ng sweldo mo, namumura tayo ng oras. Pagka naman sinabi ng kapitbahay natin, naku, Kagawad Adrian o Kagawad Butch, maraming salamat. Alam mo yung meeting natin, di ba? Dahil bukal sa puso natin na may trabaho. Yun pa lang, malaking allowance na yun, malaking baon na yun pagbalik natin sa barangay. Pero hindi naman dapat laging ganun. Bigay din natin yung dignidad para sa ating mga kapwa barangay officials, mga staff, lahat nagtatrabaho dyan, sabi mo nga, pati mga volunteers, na meron naman silang pagkakabuhayan kahit papano. Kasi at the rate we're going, hindi naman pagkakabuhayan to . As in, talagang public service lang talaga ito. Gusto lang natin magsilbi. Kaya, huwag natin maliitin ang ating mga kagawad, mga tanod, mga punong barangay lang kayo, wala, mga baduy. Hindi po. Ako na po magsasabi sa inyo. Galing po ako Senado, galing ako DFA. Naging political advisor ako ng isang prime minister. Pero ang puso ko sa barangay. Pwede na ako dun . Pero iba, kasi ang serbisyong ibibigay mo sa barangay ay personal. Nahahawakan mo na ibibigay mo ang serbisyong doon. Kaya nararamdaman mo ang tuwa o puot ng taong bayan. Yan ang serbisyong barangay. Tama, Sir Butch. Dahil di po niya natanong, kami po ni Sir Butch ay pareho pong nasa line of media talaga ang aming trabaho. Dahil si Sir Butch ay dati pong nasa dyaryo, sa print media. Ako naman po sa broadcast media, sa radyo. Pero nandito po kami ngayon sa barangay. Sir Butch? Dahil nakikita natin kung gaano kalaki yung pangangailangan ng ating barangay. Hindi po politika yung pinag-uusapan natin dito Sir Butch, Dahil minsan akala po nung iba, baka may mas mataas pa tayong interest, may political agenda po tayo. No, ang sa amin po ay maibigay po ito in our small capacity ay mabigyan natin ng pagkakataon na mas makita at maunawaan pa ano ba talaga ang pangangailangan ng barangay at gaano kahalaga ang ating barangay, Sir Butch. Alam mo, kay Adrian, yung politika, dumarating yan. Kasi pag nagpaplano ka sa politika, halimbawa, galimit natin ng posisyon na ito, nakilala tayo, ganyan.
wala namang natutupad eh. Kagaya ko, ako, trinayin ko sarili ko buong buhay, pero pang-apat na takbo bago pa ako nanalo eh. So, a good 10 years na wala sa buhay ko, takbo lang ako ng takbo. Tapos kagawad nga lang ako nanalo. And hindi ko pa pinagkaisahan pa tayo ng mga kapwa nating public officials. So hindi rin maganda naging, wala rin akong resultang mapakita maganda. So hindi yan yung paplanuhin mo at maganda pag nandiyan ka na. Be careful what you ask for dahil kung gusto yung posisyon na, pag nandun ka na, baka naman magka-stress ka, takay ka sa puso. Kagaya na nangyari sa akin. Kaya ang politika, maaaring pwede nila sabihin, ay, kayo, ganyan. Hindi po. Pero ang politika dumarating. Yan, naniniwala ako. Pag ilalagay ka ng Diyos dyan, ano man ang gawin mo, ayawin mo o hindi, nandyan lang ang politika. Kaya maganda na yun, with the sense na ang puso mo nasa barangay, sapagkat naiintindihan mo ang pinagdadaanan ng maliliit natin mga opisyales. So napakaganda po ng ating usapan, Sir Butch. Kaya lang yung ating talagang oras ay Yun napakaigli. Pero sabi ko nga po, ngayon nakasama natin Sir Butch from time to time, dyan naman na pwedeng magkasama pong muli itong ating programa at gaya ng pinangako ni Sir Butch, pwede po yung ating pong iba pong mga barangay, mabigyan naman natin ng pagkakataon na maging mabigyan ma-feature sa ating national television sa GNN network, Sir Butch. Yes, magpadala lang kayo ng mga videos ninyo. Pwede ko kayong pumunta sa Butcherano Facebook account. Pwede kami sa Barangay Tayo Facebook account. May messenger po kami. Pero pwede nyo idaan sa Action Barangay. Kay Adrian ang mga videos. Especially sa Marinduque. Kasi very curious po kami kung ano po mga nangyayari dyan. At alam namin na maganda ng inyong probinsya. Mga pulong Tagalog. Ika nga ang tawag sa mga taga Marinduque. At the same time, nais ko sana magpasalamat kay Adrian sa oportunidad na mapalaganap pa namin ang aming show through your Action Barangay program. Ako rin, I am honored na nakausap ko kayo sapagkat bilib ako sa mga taga-radyo at tayo, sa plate lang tayo eh. Pero yung mga taga-radyo talaga, matatapang yung mga yan. Kaya bilib ko ako sa inyo. At sa bumubuo ng officials and staff ng Action Barangay. And to all of you, shout out sa mga taga-Marinduque. Maraming salamat sa suporta ninyo sa Barangay Tayo at sa aming mga host. Kagawad Butcherano, Kagawad Marie Formentera, and SK May Salazar. Tuwang-tuwa po kami. Tuwang-tuwa po kami sa mga nangyayari sa Barangay. Ayan. At salamat ng marami, Sir Butch. At sa susunod po siguro ay aayayahan po ulit namin kayo para mas marami pang ma-share sa ating mga kababayan. At panghuli, Sir Butch, ano po yung gusto niyo pong iwanan sa ating mga kabarangay na mensahe? Ano po, para mas lalo pang maintindihan ng ating mga kabarangay ang kahalagahan ng ganito pong programa at ang kahalagahan ng ating barangay, Sir Butch? Maraming salamat. In the end, sa bandang huli, ang tulong ng Panginoon Diyos talaga ang magsasalba sa ating lahat. Kahit tayo gano'ng kagaling sa serbisyo o mga abilidad na congressman, senador, o kagawad, o punong barangay, kung hindi natin unahin ng Panginoong Diyos, hindi tayo magkakaroon ng totoong puso para magsilbi sa kapwa natin. Kaya, kung lahat na nagdadaanin natin sa material na bagay, sa pera, power, kapangyarihan, ganito na nga, magkakagulo ang Pilipinas. Pero kung unahin natin ng Panginoon at ang serbisyo natin na totoo sa kapwa natin, hindi tayo magkakaganito. Aayos ang ating bansa. Yun lang ang kaya kong iiwan na mensahe. Hindi ko sinasabing religious ang tao ako, napakabait ko. Pero sa nakikita ko, pag inuuna ang material na bagay, pera, kapangyarihan, nagkakagulo. Pero pag inuuna natin ang ating pong teachings from the Lord, tingnan po natin, aayos po tayo. Opo, tama po. At kung tayo po ay pinapatnubay ng Panginoon, Sir Butch, ay mas makakapagserbisyo tayo ng tama sa ating mga kabarangay. Opo. At maraming salamat, Sir Butch, sa pagkakataong ito. Nako, gusto pa sana nating mas marami pang mapag-usapan. Ano po, kaya lang yung ating panahon talaga ang medyo kapos. Pero sa susunod po, ay muli po namin kayong aanyayahan sa ating programa para mas marami pa tayong maibahagi sa ating mga kabarangay. At hangad po namin, Sir Butch, ang tagumpay ng iyong programa sa Barangay Tayo at ang kalusugan mo, sampu ng iyong mga co-host at ng iyong buong pamilya. At more power po to your program sa Action
sa Action Barangay. Kami po labos na nagpapasalamat sa pagkakataong ipinahiram mo sa amin ngayong hapong ito, Sir Butch. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. And ayan, maraming salamat po sa mga bubukas pa lamang po ng kanilang telebisyon at ng kanilang mga social media. Ano po, ang ating po nakasama ngayon ay ang isa sa ating iniidolo, ang ating pong lingkod ng barangay, si Sir Butch Serrano, ng Sa Barangay Tayo, na mapapanood po nyo regular sa GNN National Network po, sa ating mga satellite TV, at ganoon din po na panood din po sa social media. Baka pwedeng i-share din po natin, Sir Butch, saan po ba pwedeng panood pa po yung inyo pong programa bago po tayo magtapos? Well, ang programa namin nasa GSAT, gaya ng nabanggit mo, Channel 1. Tapos Sky Cable, pero kinain ng Sky Cable ng PLDT, pero Channel 73 po kami doon. Dala rin po kami ng PLDT. Dala rin kami ng over 100 cable satellites and networks sa buong Pilipinas. So mula Ulo hanggang Apari, mapapanood po kami, TV box, yung mga ganyan po, yung mga free-to-air TV, kung may antena lang po kami, dala rin po kami yan. At syempre sa aming social media, sa Barangay Tayo YouTube channel, at sa Barangay Tayo Facebook account, Facebook page natin. Ayan. Thank you, Sir Butch. Talagang it's our honor sa Marinduque News Network at sa Action Barangay. Likewise. Yan, na makadaupang palad po kayo. Sana po huwag kayong manghinawa na kami paunlakan sa mga susunod pa nating programa. Thank you po at mabuhay po kayo. Salamat po. At ang ating nga pong nakasama ay ang ating iniidolo, si Sir Butch Serrano ng Sa Barangay Tayo. Kaya sa lahat ng ating mga kabarangay, huwag po kayong manghihinawa na lagi pong suportahan itong ating programa sapagkat ito ang nagsisilbing boses ng ating mga kabarangay. Kaya sa lahat ng ating mga kabarangay, sa nanonood po ngayon sa ating social media at sa ating local TV at sa mga kababayan po natin all over the world, suportahan po natin ang Action Barangay. At hanggang sa susunod po natin pagtatanghal ng ating programa, dito po sa Marinduque News Network, ang Action Barangay, muli niyo po kaming sama. At sa susunod po na araw, ating magiging panauhin isa na pong NGO group na nakakatulong din po sa ating mga kabarangay. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat at sana po ay maging malusog po tayo sa araw-araw at matnubayan ng ating buong may kapal sa ating mga kabarangay. Action Barangay! Ako po ang inyong nakasama, ang inyong kabarangay, Ka Edran Rosales, isang ligtas na araw sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.